Hi everyone! Sa bidyong ito, talakayin natin kung paano mag-determine ng area under the normal curve. Kaya lang dito naman sa video na ito ay above, at least, greater than, or equal to. So pare-parehas lang yan. Depende na lang kung anong gagamitin ni teacher. Basta tandaan, ito kasi yung mga panglito nila, yung at least, pero greater than or equal yan. Okay? So, kapag ganon, tandaan, ang area under the normal curve, palaging 100%. Yan yung kabuuan. So, ito ay 0.5, ito rin ay 0.5. So, hanggang sa dulo ng walang hanggan ay 100% yung probability. Okay? Kaya kapag nag-shade tayo na sinakop yung kalahati, automatic may 0.5 ka dyan. Okay? So, example, kung above a negative z value, okay, yung z natin ay negative. So, kung nandito yung negative natin, example, nandito ang negative z natin, okay, so ang shaded natin ay hanggang sa right, above eh. Okay? So, ibig sabihin, dito may 0.5 ka agad dito. Okay? So, kung isi-shade natin yan, okay, so ito yung isi-shade natin, yung kabuuan na yan. So, nasakop niya yung kalahati. Ito, nasakop niya ito. So, dahil nasakop niya ito, automatic, that is 0.5 agad. Okay? Tapos, yung area dito. So, ano magiging formula natin? Yan ay magiging area nung area 1, ito, plus 0.5. So, yan yung magiging formula natin. Kasi yung table natin, yung kung gagamitin natin ito, between 0 and 7, ang ibibigay niya lang kasi yung between z and 0. So, ito lang yung ibibigay nun. So, mag 0.5 tayo lagi. Pero, kung positive z naman, above, at least, or greater than positive z, so ibig sabihin, yung z value natin ay nandito sa kanan ni 0, example, 9 dyan, ang isi-shade natin ay yung sa kanan. Ito. So kapag positive z, above positive z, ang magiging formula natin ay 0.5 minus the area. 0.5 minus the area. Bakit? Kasi yung ibibigay na ng table na to ay mula dito hanggang dun kay positive z. So, yung buong 0.5 na to, ibabawas natin ito para ang matira lang ay ito. Kaya 0.5 minus the area. So, yan yung dalawang formula lang kapag above, at least, greater than, or equal ang gagamitin na term. Okay? So, tandaan, magkaiba yung formula ng above negative z value at saka above positive z value. Okay? So, example tayo para mas maintindihan natin. So, example, area, okay, area above z is equal to negative 1.54. Okay. So, una, illustrate muna natin sa normal curve. Dito. Okay? So, kung andito ang ang 0 natin, tapos ang z, negative 1.54, so dito yon between negative 1 and negative 2. Negative 1.54. So, ang shaded natin ay hanggang sa right side. Okay? So, ang isi-shade natin ay hanggang doon. Okay? Yung buo na yan. Okay. So, dahil sinakop itong kalahati na to, automatic may point. Alam mo na yung 0.5 dyan. Na 0.5 yan. So, ano yung area neto? Okay? So, magiging formula mo dyan ay tawag nito, yung 0.5 plus yung area or area plus 0.5. I-add mo to area 1. So, anong area neto? So, yun yung gagamitin natin yung table. So, 1.54. Okay, negative 1.54. So, yung 1.5, kahit negative yan at positive itong table ang gamitin natin
na area pa rin. 1.5 ay nandito. Ayan. Tapos yung 4 ay nandito naman. So, 1.54. Okay, 1.54. 1.54. So, ano yung intersection nila? So, ito. 0.4382. 0.4382. So, this is 0.4382. So, anong gagawin natin? So, i-add. Kasi nga, 0.5 plus the area. So, bali 0.5 plus 0.4382. So, equals to 0.9382. So, ito ang magiging sagot or pwedeng in percent, 93.82%. So, ito yung buo na to. Itong buo na to. Okay? So, ganun siya kasimple. Another, example number 2. Example number 2. Greater than o kaya at least, greater than, equal, or at least. Yan yung mga term minsan na ginagamit ng mga teacher na panglito. So, z is equal to 2.12. So, yan. So, i-graph muna natin yan. Okay, so i-graph muna natin. 2.12. So, ito ang 0 natin. 2.12, lagpas lang ni 2. So, nandito ang 2.12. So, ito ang shaded natin. Ito po. Okay, ito ang shaded. Ang liit lang, no? So, dahil positives to, okay, ano sabi ko kanina, kapag above or greater than z positive, ang magiging formula natin dyan ay 0.5 minus the area. So, itong kabuuan na to, ibabawas natin to para ito lang ang matitira. Okay? So, anong area nito? So, ang area nito ay gagamitin yung table. So, 2.12. Okay, so gamitin natin to. Bura, 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 bura. 2.12. So, 2.1, makikita dito sa left side, 2.1 ito. Tapos 2, ayan. Kaya, 2.12. 2.12. Okay, so ito ang gagamitin. So, ang area na gagamitin natin ay 0.4830. So, this is 0.4830. So, dahil above or greater than a positive z value, so ito ang formula natin. So, magiging 0.5 minus 0.4830. So, you can use calculator. So, mano-mano na lang ako dito. This is 0, 10 minus 3, 7, 9 minus 8, 1. So, this will become 4, 4 minus 4, 0. So, that is the answer. 0.0170 or 1.70%. So, ito ang magiging sagot. So, ganun lang kasimple. So, tandaan, no? Kapag above, at least, greater than, equal to, a negative z value, katulad nito, area plus 0.5. Pero kapag above a positive z value, 0.5 minus a ang formula. So, I hope you learned something. So, please like, share, and subscribe to my channel. God bless to everyone.